Hindi lahat ng nakikita mo sa salamin ay totoo. Minsan, may mga bagay kang ayaw mong makita, pero pilit silang nagpapakita. Araw ng Sabado, matapos ang isang linggong punong-puno ng stress sa trabaho, nagpasya si Mia na maglaan ng oras para sa sarili. Pumunta siya sa isang sikat na mall sa Maynila, nagpaplano lang sanang mag-relax at magtingin-tingin ng mga damit. Ilang oras na siyang palakad-lakad at halos mawalan na ng gana nang maisip niyang bumisita sa comfort room para maghilamos at mag-freshen up. Tahimik ang comfort room sa panahong iyon. Wala masyadong tao dahil hapon na at hindi rush hour. Habang papasok si Mia, napansin niya ang kakaibang lamig sa loob ng banyo, tila mas malamig kumpara sa iba pang bahagi ng mall. Nagkibit balikat lang siya, iniisip na baka epekto lang ng aircon. Pagkatapos niyang maghilamos, lumapit siya sa salamin para magsuklay ng buhok. Ngunit habang tumitingin siya sa refleksyon niya, may napansin siyang kakaibang bagay sa gilid ng kanyang paningin. Isang babaeng nakatayo, halos katabi niya sa salamin. Mahaba ang buhok nito at nakalugay, tumatakip sa kalahati ng kanyang mukha. Nakasuot siya ng simpleng puting damit na para bang galing pa sa ibang panahon. Napakunot noo si Mia. Wala siyang napansing ibang tao nang pumasok siya, pero heto't may babaeng katabi niya sa salamin. "Mabigat ba ang dala mo?" Biglang tanong ng babae sa mababang boses, halos bulong na lang. Natigilan si Mia. Ha? Ano yon?" Hindi sumagot ang babae. Sa halip, unti-unti nitong iniangat ang kanyang kamay, dinadama ang malamig na salamin na para bang may hinahanap sa kabilang mundo. Pagkatapos, inilapit nito ang mukha sa mismong salamin, at doon nakita ni Mia ang nakakatakot na detalye, wala itong mukha. Halos mabitawan ni Mia ang kanyang suklay. Tinitigan niya ang babaeng nasa salamin, umaasang baka guni-guni lang niya ito. Pinilit niyang iwasan ang tingin ng babae sa refleksyon, pero parang may humihila sa kanyang mga mata para muling tumingin. Nakakatakot ang katahimikan ng paligid. Tila ba pinako siya sa harap ng salamin, hindi makagalaw, hindi makatakbo. "Di totoo pa ba?" Nanginginig na tanong ni Mia, halos hindi makapaniwala sa nakikita. Muling tumangala ang babae. Kahit wala itong mukha, ramdam ni Mia na may mga mata itong tumititig sa kanya ng mariin. Hindi nagsalita ang babae, ngunit sa loob-loob ni Mia, parang may boses na bumubulong, isang boses na bumabagtas sa kanyang isip. "Hindi mo ako kayang takasan." Nag-uumapo ang takot sa dibdib ni Mia, kaya't nagpasya siyang tumakbo palabas ng comfort room. Pero nang hawakan niya ang doorknob, parang mabigat itong hindi mabuksan. Sinubukan niyang humila ng lakas, pinilit itulak ang pinto, pero tila may misteryosong puwersang humaharang sa kanya. "Hindi ka makakalabas, Mia." Hindi na napigilan ni Mia ang sarili. "Di paanong kilala mo ang pangalan ko?" Sa kabila ng katahimikan, narinig niya ang halos inaagnas na boses ng babae mula sa kanyang likuran. "Kilala kita, hindi mo ba natatandaan? Nagkita na tayo dati, at hindi mo ako pinansin." Biglang bumalik sa alaala ni Mia ang mga kwento ng kanyang lola noong bata pa siya. Kwento tungkol sa mga espiritong nakukulong sa mga banyo, mga kaluluwang naglalakbay sa pagitan ng ating mundo at ng kanilang mundo. May mga panahong akala mo'y hindi sila totoo, pero naririto sila, naghihintay ng pagkakataong makita ulit ang mga taong nakalimot sa kanila. Sinubukan ni Mia muling bumalik sa harap ng salamin, at doon niya napansin ang pagbabago sa refleksyon. Ang babae, dahan-dahan nang lumalapit sa kanya, habang ang anyo nito ay nagiging mas malinaw. Unti-unti, ang puting damit ay nababalot ng dugo, at tila ang kanyang balat ay may mga sugat na malalalim, patunay ng isang masakit na pagkamatay. "Bakit hindi mo ako natulungan noon, Mia? Nasa harap mo na ako, at humihingi ng saklolo, pero iniwan mo ako," bulong na. At sa mga sandaling iyon, napagtanto ni Mia kung sino ang babaeng nasa harapan niya. Naalala niya ang isang insidenteng naganap 10 taon na ang nakakaraan. Nakakita siya ng isang babaeng duguan at humihingi ng tulong sa gilid ng isang eskinita. Pero natakot siya noon at tumakbo palayo, iniwan ang babae sa dilim. Ngayon, narito ang babaeng iyon, bumalik upang maghaygani, bumalik para ipakita sa kanya ang sakit ng hindi paglingon, ng pagkakalimot. Tila nawalan na ng lakas si Mia. Hindi na siya nakakatakbo, hindi na siya makasigaw. Tila napipihit ang kanyang katawan upang humarap muli sa salamin. At sa pagharap niya, nakita niya ang sarili na unti-unting nawawala ng mukha, para bang ini-encapsulate ng presensya ng babaeng iyon. At bago tuluyang madilim ang paligid, narinig niya ang huling mga salita ng babae. "Ngayon, hindi ka na rin makikita." Sa labas ng comfort room, nagtataka ang mga tao kung bakit nakalock ang pinto mula sa loob kahit walang tao. Ngunit nang wakasan ng gabi, at may maglilinis ng banyo, natagpuan nila ang isang hindi maipaliwanag na bakas ng dugo sa salamin, at isang mukha na tila tumatangis, nakaukit sa salamin ng may malalim na puwersa.
Sa bawat tao na iniwan, may kaluluwang hindi na nakalimutan.